Yo! Mic check. Ngayon lang ulit tayo nakapaggawa ng video. Sobrang busy ko kasi ako kasi yung pinaka nag-edit ngayon sa Anti-Support podcast natin. Ano? So, sobrang busy. Dami ko pang ginagawa. Alam mo na, may music pa. May small business pa. May trabaho pa. Ang dami. And then, nag-edit pa ng music video, gumagawa rin ng song. Yeah. So, ngayon lang ulit tayo nakagawa. Ngayon lang ulit nagkaroon ng free time. Ano? Ito yung channel ko na title is Rasyonal na Lalaki, kung saan pinag-uusapan lang natin yung mga bagay-bagay na rasyonal, mga bagay-bagay na may kapupulutan ka, mapababae, mapalalaki, may kapupulutan ka dito, pero mostly mga lalaki makaka-relate sa akin. And this time, no, na-realize ko, ang tagal ko na sa ganitong industriya ng content. Parang 4 years, 5 years na. No? Dati, nung nagsimula ako, parang ano lang to may halong pantitrip. Kasi sinishare ko lang naman yung mga na-experience ko sa babae. Paano dumiskarte ng babae. Doon lang talaga nagsimula itong channel ko na to, na itong TikTok na hanggang ngayon na pumunta na sa YouTube, no? Ano ba yung mga dapat gawin para mapasayo yung isang babae, paano siya ma-inlove sa'yo ng sobra, paano siya mabaliw sa'yo ng sobra. Marahil magtataka ka. Titignan mo yung tsura ni Soy, di naman sobrang gwapo si Soy. Di naman mala James Reid si Soy. Hindi naman mala yung gwapong-gwapo talaga, no? Hindi naman. Pero it's a good sign also na although kahit hindi ako sing-gwapo ng mga ina-idol ninyong artista, alam ko yung tamang way para mahulog sa iyo yung babae nang hindi nagagwapuhan lang sa iyo ng palagi, ng sagad. Ano? Sa una talaga, yan ang pinaka number 1 na napapansin ng babae sa ating mga lalaki. Yung itsura mo, maalaga ka, maganda katawan mo, yes. So may advantage talaga pag gwapings lang. Pero, para magstay ang isang babae, sapat ba na nagwapo ka lang? Hindi hindi. Yung ugali mo pa rin at kung paano ka magdala ng relationship, diyan ko masasabi na diyan pa rin nagbe-base yung babae kung magtatagal ba siya sa'yo o hindi. O panglibangan ka lang ba? Or pang boyfriend ka lang ba? Kasi mga babae nagtatansya rin niya kung ikaw na ba yung lalaking gusto niya makasama in the future. Kahit tanongin mo yung babae mo, hindi aamin yan kung tama yung sagot niya na ikaw na nga ba talaga pang forever or hindi or hanggang tumanda. Hindi niya rin masasagot yan. Magsisinungaling lang yan sa'yo. Pero in this video, pag-uusapan natin, ano-ano ba yung mga bagay na dapat mong iwasan sa isang babae? No? Sa tagal ko nang nambababae, no? Actually, tagal ko nang uminturin. Bigyan mo lang ako ng 5 minutes, 10 minutes sa isang babae pagkausap ko yan. Malalaman ko na agad Makikita ko na agad yung mga senyales kung paano niya ikwento yung... Basta sa bibig ko lang din nahuhuli lagi mga babae, no? So ano-ano ba yung mga dapat mong iwasan sa isang ugali ng babae o sa isang babae? At pag narinig mo tong mga bagay na to, takbo na. Kumbaga, wag mo na sayangin yung oras mo dyan sa babae na yan. No? Ano-ano ba yon? Unang-una para sa akin, sinungaling sobra. No? Okay lang magsinungaling siya sa mga part na like dami ng ex. Pwedeng sabihin niya lang, dalawa lang, ganyan. Kasi hindi naman naamin talaga yan. Okay lang yun. Okay lang yun. Pero yung sinasabi ko sobrang sinungaling is yung to the point na nagsisinungaling na siya sa mga bagay-bagay sa buhay ninyong dalawa. Like, sabi niya, pupunta lang daw siya sa parents niya, pero ang totoo, sa barkada pala pumunta. Yung mga ganong klaseng pagsisinungaling, napakadelikado nun. So, kapag yung babae mo, sabi niya, pupunta siya sa ganitong lugar, pero dun siya sa kabilang lugar pumunta, hindi niya sinunod yung sinabi niya sa'yo, takbo na. Sobrang red flag niyan. Yung ganyang klaseng sinungaling na babae, bibigyan ka ng sobrang sakit sa ulo niyan, sagad. Kung ngayon pa lang, sinungaling na siya sa'yo, imagine mo pag mag-asawa na kayo, times 10 na yung kasinungalingan yan. Yan yung mga
prone tumikim ng imbutido ng iba. Yung mga ganyang klaseng sinungaling ng babae, no? Yung tipong sila yung nagsabi pero hindi nila sinusunod. Okay? Iba yung ginagawa nila sa sinasabi niya na sa'yo. Kahit ano pang pagmamakaawa niyan, umiyak pa yan, mag-crocodile tears pa yan, yung iyak na hindi naman siya nagsisisi, yung kundi dahil umiiyak siya dahil nagigilty siya sa ginawa niya sa'yo. Huwag mo nang balikan yan. Iwanan mo yan, sinungaling na yan. Baka pag yumaman ka, pag nakawang ka pa yan. Ang sinungaling, kapatid na magnanakaw, totoo yun. Kapag sinungaling yan, wala ring empathy o wala ring amor yan kapag ninakawang ka yan. No? So, sobrang bullshit talaga ng mga tao na sinungaling. Mapalalaki, mababae. Huwag kang totropa sa sinungaling. Huwag kang susyota ng babaeng sinungaling. Okay? Pangalawa, hindi niya pinapangalagaan yung imahe mo. Ano ba ibig sabihin nun? Halimbawa, may mga kaibigan ka, nakasama mo, ganyan. Hindi niya iniisip yung possible maging image mo sa mata ng ibang tao. Basta gusto niya sabihin sa'yo, gusto kanyang prangkahin, gusto kanyang pagsalitaan ng hindi maganda, alam mo yun. Tas lagi pang nagyayabang kapag may ibang tao. May mga ganyang klase ng babae, alam mo yung pasikat ba? Alam mo yun? May event kayo, may occasion kayo, pasikat siya. Tapos di niya na naiisip na bit-bit niya yung imahe mo. 'Di ba? Kapag nakakahiya yung ginagawa niya, damay ka. Isipin mo na lang si Jada and Will Smith. 'Di ba? Lahat ng kahihiyan na ginawa ni Jada, dawit si Will Smith. Actually, mas malaki pa nga yung damage kay Will Smith. Kay Jada, wala lang. Okay lang kasi bitch talaga yan, 'di ba? So, kapag wala siyang respeto sa image mo, masyado siyang galawgaw, masyado siyang pasikat, layuan mo yan. Sobrang delikado yan. Yung mga ganyang klase ng babae, pwedeng ikapahamak yung trabaho mo. Kung halimbawa, social media influencer ka, pwedeng bumagsak yung sales mo, pwedeng bumagsak yung branding mo. Madaming pwedeng mangyari kapag yung babae walang respeto sa iyong imahe, no? Pangatlo, yung masyadong palakaibigan sa mga lalaki. Masyado siyang maraming male friends. Based on my experience, itong mga binabanggit ko na to, no? Yung sinungaling, yung walang respeto sa imahe mo. Yung pangatlo na binanggit ko ngayon is yung masyadong maraming male friends. Sobrang red flag talaga yan. Sagad. Wala nang mas red flag pa dyan. Pag masyado siyang maraming male friends, papunta na sa pagkapokpok yan. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo mapagkakatiwalaan yung ganyang klase ng babae. Attention seeker yan. Kaya siya kumaibigan ng maraming lalaki para magpapansin. Nag-e-enjoy siya sa atensyon ng mga lalaki. Kasi sa babae, masarap sa feeling nila yun eh. Yung bang napapalibutan sila ng mga ethics. Napapalibutan sila ng mga lalaki. Para sa kanila, ewan ko, parang pagkain ng babae yun eh. Yung naa-atensyonan sila eh. Alam mo yun? Siyempre, diba? Maraming mga nagpakagusto sa kanya or maraming pwedeng umimbutido sa kanya, diba? Tuwan-tuwa siya sa ganong atensyon. And hindi mo nagugustuhin yung mga iba pang pwedeng possible na gawin niyang klase ng babae na yan. Basta, umalis ka sa babaeng masyadong maraming male friends. Kahit ano pa ibato niya sa'yo. Kahit ano pa idahilan niya sa'yo. Kahit pa batuhan ka niya ng ganito. Ganito paboritong sinasabi lagi ng mga babaeng maraming male friends. Kaibigan ko lang yun. As in, ang bait kasi nila, okay silang itrato ako, ganito, ganyan. Pag binatuhan ka pa niya ng ganon, kahit pinapalayo mo na siya, mas lalong red flags agad yan. Unang-una, hindi ka niya nire-respeto. Unang-una, pinapaalis mo na siya dun sa male friends niya, parang mas pinipili niya pa yon kumpara sa sinasabi mo. So, in the long run, or in short, hindi ka niya talaga sobrang nire-respeto. Kaya nga, pinipilit niya pang baliin o ipagtanggol yung mga male friends niya kumpara sa ikaw na boyfriend niya. So kung yung babae mo masyadong maraming male friends, ayaw niya layuan yon, ayaw niya makinig sa'yo, umalis ka na dyan. Baka nga mamaya, natikman pa yan ng barkadahan. Mostly ng babae, hindi lahat hindi lahat, ulitin ko lang. Pero majority ng babaeng maraming male friends, paikutan yan, sigurado. Isa, dalawa doon, naging boyfriend niya na.
O baka lahat pa yon nakatikim sa kanya. Kasi syempre, kapag maraming male friends, ano bang kasunod yan? Nagiinuman niya mga yan. Di ba? Nagkakalasingan yan. Nagkakayayaan, nagkaka-enjoyan, nagkaka-inlaban. Kasi lalaki at babae yan eh. May mai-inlove at may mai-inlove talaga dyan. And, bakit ka maglalagay ng problema sa buhay mo? Ba't ka maglalagay ng babaeng maraming male friends? Maraming lalaking kaibigan? Eh kung pwede ka naman magkaroon ng babaeng walang ganun. Alam mo yon, pasasakitin lang ulo mo ng klase ng babae na yan eh. Diba? Makikipag-inuman pa yan dyan sa kanila, makikipagbarkadahan, no? Hindi mo nga alam, baka mamaya habang syota ka niya, isa dun sa male friends niya na yun, iniimbutido siya. Alam mo na, pwede yun. Pwede mangyari yun. At alam natin sa sarili natin na nangyayari talaga yan. Kasi nga, baka marahil, baka ikaw, isa sa nanonood sa akin ngayon, baka isa ka sa naging male friends dati ng babaeng ganun, na naiimbutido ninyong lahat. May mga ganun babae, okay lang sa kanya mangyari yung ganun basta nai-enjoy niya yung benefit ng male friends at yung male attention. No? Pang-apat, na kapag nakita mo sa babaeng tumakbo ka na. No? Lagi siyang nangihingi sa'yo o nambuburaot. Yung tipong hindi niya na iniisip kung pasok ba sa budget mo to, hindi niya nakakalkula na ganito lang trabaho mo, ganyan lang trabaho mo, basta ang gusto lang niya, hututin lahat ng meron ka. Ibig sabihin nun, gusto ka lang niya gamitin. Kapag ang babaeng mahal ka, pipigilan ka pa nga niyang gumastos minsan eh. Kasi ang babaeng mahal ka, yung pera mo, alam niya sa sarili niya, na possible maging pera niya rin yan in the future. Or, hindi niya dapat ubusin yon kasi pang-secure ninyong dalawa yan in the future. Ang iniisip ng babaeng yon long term. Ang iniisip ng babaeng yon yung hindi ka dapat maging broke. Kasi nga baka mamaya, magplano kayo magpamilya, wala kang kapera-pera. No? Pero ang babaeng walang iniisip na ganon, ang tanging nasa utak lang, ubusin yung pera mo. Gatasan ka ng gatasan. Yung ganong klase ng babae, hindi ka talaga gusto nun. Gusto ko lang gamitin. So kung ganun yung babae mo ngayon, takbo na. No? Manggagamit yung klase ng babae na yan. Walang pinagkaiba yan sa babaeng sinungaling. No? Kapag ang babaeng sinungaling, sabi ko nga kanina, kapatid ng magnanakaw yan. No? At ang panghuli para sa akin, kapag yung babae, sobrang dakdakera. Yung sobrang masyadong palaban, masyadong mabunganga, masyadong madakdak, hindi nakokontrol yung sarili. Alam mo yon, masyadong palaban. Tumakbo ka na, baka ikamatay mo pa yan. Ang dami ko nakitang senaryo na dahil sa babaeng madakdak, babaeng bungangera, na wala sa lugar, kung tawagin nga palingkera no? Ang dami ko nakita senaryo na kung hindi nasasapak yung lalaki nila, nababaril o nasasaksak dahil sa ganong klaseng babae. Imbis na yung senaryo hindi dapat ma-escalate sa ganong klaseng shit dahil sa bunganga ng ibang babaeng dakdakerang ganon, napapahamak yung lalaki nila. Ang goal dito sa mundo, makinig ka. Bukod sa mga babae na yan, ang goal dito sa mundo is yung kumita ka ng maayos at decent amount of money, maging masaya, mabuhay ng mahaba at masaya, at makita mo yung kaapu-apuhan mo na isilang, hindi yung mamatay ng maaga. Aanhin mo yung dami ng pera mo ngayon kung masaksak ka naman bukas dahil sa bunganga ng punyema sa babae na wala namang utak. No? So kung mamamatay ka rin na maaga, nonsense din lahat-lahat ng pinaghihirapan mo at ginagrind mo ngayon. So importante huwag kang kumuha ng babaeng walang kontrol sa bunganga. Pwede mong ikamatay yan. Pwede kang masapak, no, mabalian ng panga, magulpe. No, kasi hindi naman makikipagulpihan yung babae mo, matapang lang naman yung mga babae na yan dahil alam nila may lalaki silang kasama
'Di ba? Matapang lang naman yung mga babae na yan magbunga nga dahil alam nila di sila papatulan nung binubunga nga nila eh. Eh kung patulan siya, eh kung sapukin siya, no? Ako bullshit ako sa mga babaeng mabunganga na akala mo tapang-tapang pero pag sinapak ka ng babae, ng lalaki, ikaw bungangera ka, kung nakikinig ka dito sa akin, makinig ka mabuti. Bago ka magtapang-tapangan, tanungin mo muna sarili mo kung nasapak ka na ba ng lalaking adult. Kasi kung hindi pa, please lang wag mo nang hintayin. Dahil pag nasapak ka ng lalaking adult, sinasabi ko sa'yo, yung tapang-tapangan ng bunganga mong babae ka, ha? Marereset ka sigurado. Marereset default ka sa pagka-feminine mo sigurado. Sagad-sagad. Pag nakatikim ka ng sapak. Kaya alam mo yung mga lalaki hindi nagkukulit sa kalsada yan. Hindi nagkukulit kagaya ninyong mga babae na mabunganga kayo pag nagkakaroon ng gitgitan sa kalsada, ha? Kaya hindi namin ginagawa yan. Kasi alam ng lalaki yung pakiramdam ng nasapak. Kasi karamihan ng lalaki nasapak na sa mukha yan simula pagkabata. Pag masyado ka kupal, masasapak ka. Masyado kang pangit ang ugali mo, lalaki, paglaki mo, masasapak ka. Ang babae hindi pa nakakaranas ng ganun lahat. So, kayong mga dakdakera, huwag ninyong hayaang mamatay yung mga lalaki ninyo dahil lang sa bunganga ninyo at feeling ninyo kaya nyo talaga makipaglaban. Kahit dalawang babae pa kayo, isang adult na lalaki lang, kayang-kayang basagin yung mga pagmumukha ninyo sa kalsada. At wag nyo na ipahamak yung lalaki ninyo. Kasi syempre yan na makikipaglaban eh. Anong gagawin mo? Hina-hina ng boto mo, di ba? Yung lalaki ang makikipagpatayan, yung asawa mo, yung boyfriend mo. So boys, kung ganun yung babae, hindi nakikinig, out of control, lagi yung bunganga, once na magitgit ka niyan sa kalsada, lalabas yan ng pinto. Eh kung may baril pa yung ano nyo, marindi sa bunganga niya, pag babariling kayo, di patay kayong dalawa, di ba? Huwag kang magsosyota ng dakdakerang babae. Tangina. Bukod sa nakakabwisit yan, yan ang pinakamahaba kong comment to kasi nakakabwisit yan eh. Bukod sa nakakabwisit yan, soy ko, tangina, malas pa sa bahay ang mga bungangerang babae na yan. May nakita ka na bang babae na mayaman na bungangera? Tangina, kung meron man, napakabilang sa daliri. Mostly ng mga dakdakerang bungangerang babae na masakit sa tenga yung boses, nasa mahihirap na lugar. Nasa squatter. Tangina yung bahay nila, tagpi-tagpi. No, hindi ko sila minamata pobre pero karamihan ganun. Bakit? Kasi malas nga sa bahay yung mga ganyang demonyitang klaseng babae na yan. Sobrang malas yan. Bakit ka mo? Chain reaction yun eh. Yung bata, yung mga anak niya, matatama rin mag-aral kasi ganun yung bunganga ng nanay nila. Diba? Yung asawa mo lalaki, tatama rin na pumasok bukas, maglalasing na lang kasi bunganga ng asawa niya. Diba? Sarap busalsalan ng kamao yung bunganga eh. Alam mo yun? Kaya di kayo umaangat sa buhay. Leche-leche kasi yung bunganga mo, leche. Alright? So, ulitin natin. Sinungaling, huwag ka sasama sa babaeng sinungaling. Huwag ka sasama sa babaeng yung pangatlo, maraming male friends. Huwag kang sasama sa babaeng hindi pinapangalagaan yung imahe mo bilang lalaki. No? Huwag kang sasama sa babaeng bungangeran, sakit ng bunganga, tenga, tapos saka yung inuubos yung pera mo, inuututan, no? Yan yung mga 5 signs ng babae na tangina, wag mo isama sa buhay mo, napakasakit sa ulo niyan, no? And kung pipili ka ng babae, make sure mo na maayos yung family niya. Yan yung mga natutunan ko sa dating na era na pinaggagawa ko dati ng mga medyo bata-bata pa, no? Hindi ko alam yun eh. Basta maganda lang yung babae dati, okay na sa akin eh. Basta maganda, sexy, mabait. Hindi ko pa nare-realize dati na sobrang laking factor pala ng family. Na nung binacktrack ko yung mga babae nakadate ko, mga nakarelasyon ko, tangina yung mga maaayos nga doon, yun pala yung may magandang family. Yung may nanay, may tatay, kompleto, happy home. Alam mo yun? Hindi lang sapat yung may nanay, may tatay Meron ding babaeng pokpok pero may nanay at tatay siya, kompleto siya. Pero pokpok siya. Tapos sobrang baliw ng utak niya. Meron pa rin ganun. No? Hindi happy home yung bahay nila. Hindi masaya. Pinalaki siya na although may tatay nanay siya, supot yung tatay madalas, mahina rin kumita ng pera.
Kaya nilunok na yung pride, okay lang sa kanya maging pokpok yung anak niya. Kasi bobong klaseng tatay siya eh. Or, hindi happy home. Abusado yung tatay, mapanakit, ang gugulpe. Yung nanay, ginagawang punching bag. May mga ganon. Kaya yung bata, lumaki yung babae na masyadong maskulado, masyadong nagmana sa tatay niya, masyadong palaban, ang gugulpe rin, mapanakit. So, titignan nyo rin yun, no? So, maganda nga na check mo yung family background talaga ng babaeng gusto mo. Kung gusto mo siya, kung gusto mo siya seryosohin, make sure mo na okay yung family niya, healthy yung pagpapalaki sa kanya, happy home yung bahay nila, masaya. And yung tatay niya hindi tatanga-tangan sopot o nanggugulpe o ginagawang punching bag yung asawa niya, no? Malaking factor yan, nagbibigay ng malaking trauma sa mga bata yan. So i-check niyo yung mga ganyang klaseng shit sa babae. Actually mas okay pa nga yung babaeng humble na nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya or simpleng alam mo yung 500 arawan, 700 arawan, yung mga ganyang sakuran ng babae. Tapos tinatsagaan niya, okay lang. Kasi mas humble pa nga yung kahit paano. Alam niya kung paano gumastos ng maayos. Alam niya paano mag-budget ng pera. Alam niya paano magtipid. No? Since napaghihirapan niya yung arawan na sahod na yon, pangangalagaan din niya yung pera ninyong dalawa. Diba? Hindi siya masyadong gastadora. Disiplinado siya. Hindi siya mayaman eh. Hindi naman siya marangya. Diba? Alam niya kung gaano kahirap kitain yung pera. Kaya yung pinagtatrabahuan mo, re-respetuhin din niya yon. So, isa rin sa maganda na experience ko yan, no? Okay din mag-shota ng babae nagtatrabaho ng maliitan lang yung sahod. Okay lang din yun. Safe din yun. Naranasan niya mga muwan, naranasan niya kayo din yun. Mas may respect siya sa'yo. Lalo na kung mas malaki yung sahod mo sa kanya, di hamak. So, mas appreciated niya yun. And, napakaganda pa sa mga ganyang klaseng babae, no? Na simpleng mamayan lang, simpleng nagtatrabaho lang. Dali mo lang sila sa, hindi naman sobrang garbong kainan, no? Dali mo lang sila sa basta decent restaurant. Tangin, masaya na yung mga yan. Oo, totoo. Masaya na sila. Kahit nga fast food lang eh. Okay na sa kanila. Basta libre mo sila, diba? Ganyan. Jamming-jamming. Lakad-lakad kayo. Date-date kayo. Unlike sa mga babae na tangina galing sa sugar daddy. Sobrang red flag nun, pre. Galing sa sugar daddy. Mayaman yung sugar daddy. Tapos tangina, nabibili siya ng mga gusto niya. Nakapag-jet ski sila kung saan-saan. Nakapag every week. Tangina, nakakapagdagat-dagat siya. Tangina, pag sinota mo yan, sobrang drain yan, par. Sobrang drain. Payo ko kung magkakaroon ka ng ganong klaseng babae na may sugar daddy dati or ngayon, tumakbo ka na kasi baka mamaya pabaril ka ng sugar daddy, delikado yan. Kasi baka mamaya mayamang tao yun, mainis sa'yo, barilin ka, or papatay ka. Or, kung wala namang ganon, palibre ka. Huwag kang hahabol sa lifestyle niya. Hayaan mong i-lift ka niya papunta dun sa lifestyle niya. Gets? No? Huwag ka naman masyadong garapalan na buraot. Kung magpaparinig ka ng sa kanya, make sure mo na indirect. Parang paramdam mo na, tangina, pangarap ko talaga magkaroon ng ganito, ganyan, shoes, ganun, pak. Big bike, ganito, ganyan, motor man lang, kahit ganito, ganyan, puro parinig lang, puro indirect. No, wag yung direktang buraot, no. Mararamdaman naman ng babae yan, at kung gustong-gusto niya talaga yan, kung hulog na hulog talaga sa yung babae na yon, tangin na gagasos ang kanyang sinasabi ko sa'yo. Been there than that. Pero, it's up to you kung gusto mo laruin yung ganong klaseng laro. No, naranasan ko na rin. Sakto lang, okay din naman. Kaso po na sobrang magiging mas maskulado yung babae sa'yo eh. Kasi nga, syempre, ginagastos ang kanya. Mas gusto niya in control siya pag ganun yung ginagawa niya, no? So, yun. Sana kinapulutan ninyo yun, mga bagay na experience ko noon, na para sa akin, sobrang red flag. And kung babalikan ko man yung mga panahon na yon, tangina, ganito pa rin sasabihin ko sa inyo. Kasi nga, yung mga babaeng ganong klase na dumaan sa ganong senaryo o ganong ugali, tangina, sobrang bullshit nun. Sana wag nyo nang daanan kasi madadrain lang kayo sa mga ganong klase ng babae. Kung akala ninyo may mga masasamang lalaki, may mga gagong lalaki, tangina, madami ding gagong babae. Madami ding siraulong babae. Madami din nanggagamit na babae. Pero marami rin naman mabait na babae. So, ganun lang. Mahalin mo muna sarili mo. And kompletuhin mo muna sarili mo bago mo hanapan ng tamang partner yung sarili mo. Kasi mas okay yun. No? Stay cold.